Buo ang buhay sa mga kwentong makulay, at ang storya mo ang bumibida dito. Mo mga kwento ng adik sa pag-ibig. Puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Dear MOA. Dear MOR, isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Hasmin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ayesha, 28 years old at nakatira sa Cavite. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang nangyari sa aking buhay pag-ibig. Nung 20 years old pa lang ako at habang nag-aaral sa college, ay sobrang nag-e-enjoy ako sa aking buhay. Mahilig akong gumala at makipag-inuman kasama ang mga malalapit kong pinsan. Kontento na akong sila ang palagi kong nakakasama. Dahil bukod sa masaya silang kasama, ay hindi ako natatakot na ipakita ang tunay kong pagkatao. Hanggang sa may taong dumating sa aking buhay na talaga namang nakapagpabago sa akin. Oh, eto na po yung pulutan. Ako yung nagluto niya. Wow naman! Sigurado ka ba ikaw nagluto nito, ha? Anong akala mo sa akin? Walang alam sa kusina? Baka naman malason kami dito, ha? Uy, grabe naman kayo kay Ayesha. Ganto na lang, isipin na lang natin na masarap yan. Kahit hindi. Uy, biro lang insan, ha? Ay nako, huwag na nga lang kayong kumain kaysa maliitin nyo yung culinary skills ko. Culinary skills daw? Meron ka ba nun, ha? Kuya Jam! Oy, tigilan nyo nga si Ayesha. Buti nga nagluto pa yan para sa atin eh. Kumain na lang tayo. Patikim nga. Oh. Sarap naman ah. Parang hindi naman. Sarap. Labas yata sa ilong yung pagkakasabi mo. Masarap. Naku, hindi na talaga ako magluluto para sa inyo. Asus, nagtampo na yung bata, oh. Ito naman, parang binibiro ka lang namin eh. Alam mo, kahit na hindi ka magaling magluto, love ka pa rin namin. Parang hindi naman halata siya. Tama na yan, ha? Nasaan nga pala sina Jojo tsaka si Michelle? Bakit hanggang ngayon wala pa rin sila? Ayun, nag-text sa akin si Michelle. Dumaan daw muna sila sa convenience store para bumili ng makakain natin. Sabihin mo, bilis-bilisan na nila dahil malapit na nating maubos itong inumin. Baka wala na silang maabutan. Uy, nandito ba tayo para mag-bonding o mag-bonding sa kanya-kanyang phone? Sabihin nyo lang, magsi-cellphone na rin ako, ha? Ay, sorry. Nag-text kasi sa akin yung kaklan ko eh. Clan? Anong clan? May sinalihan kasi kaming 5 na isang clan sa text. Makakakilala ka ng iba't ibang tao tapos makikipag-friend ka through text lang. Ha? Parang ang gastos naman yata niyan sa load. Ano ka ba naman? Kaya nga may unlimited text promo na tayo ngayon, di ba? Paano kung hindi kami parehas ng network? Di wag mong i-text. Ganun lang kasimple yun, girl. Saka wala ka namang boyfriend na magagalit sa'yo ngayon, di ba? O malay mo, dito ka pala makakahanap ng soulmate mo. Bongga yun! Pwede ba yun? Parang imposible naman yatang mangyari nun. Ay, nako Ayesha. Subukan mo lang kasi kahit isang beses lang. Mas kapag hindi mo talaga trip, pwede ka namang umalis eh. Wala naman silang magagawa kung ayaw mo talaga pero promise, mag-i-enjoy ka talaga. Sige na nga. Ayun, sige, ganito ha. I-GM ko na yung number mo ha. Tapos maya-maya lang, matatambangan ng mga text messages niyan. Sige, kapag ako hindi nag-enjoy dyan ha, lagot kayo sa aking lahat. Tara, inuman na ulit tayo. Game na. Sino na naman to? Oh, baka ka-text mo na yun dun sa clan ha? Ang akala ko ba hanggang text lang to? Bakit may tawag? Trip niyan tumawag sa'yo. Walang basagan ng trip. Sandali, sasagutin ko lang tong tawag ha. Hello? Hi, Ayesha. This is Kulas. Ang ganda naman ang boses nito. Kulas? Paano mo nalaman yung number ko? Sakla natin.
Di ba dapat text-text lang to? Bakit ka tumawag? Gusto ko lang. Bakit? Busy ka ba? Medyo. Kasama ko kasi yung mga pinsan ko eh. Sina Jam-Jam ba yan? Oo. Okay, I'm sorry. Tawagan na lang kita ulit bukas. Okay lang ba? Sure. No problem. Good. Text na lang. Bye, Ayesha. Bye. Uy, sino yun? Kulas daw eh. Kilala niyo ba yun? Medyo matagal na siyang member ng clan natin eh. Mukhang type ka niya, ha? Tumawag pa sa'yo kahit pwede naman sa text. Type agad? Hindi ba pwedeng gusto makapagkaibigan muna sa akin? Doon din naman ang pupunta yun eh. Pero wag ka mag-alala, girl, ha? Nandito naman kami, kaya cool ka lang dyan. Tsaka enjoy! Popoy at Jasmine, muli ngang tumawag sa akin si Kulas at doon na nag-umpisa ang kwentuhan naming dalawa. Nalaman ko na isa pala siyang call center agent sa Makati, kaya naman gano'n ang boses at pananalita niya. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang boses niya. Aakalain ng iba na isa siyang napakagwapong lalaki. Mula noon, araw-araw na siyang nagtitext at tumatawag sa akin. Kahit sa mga group messages niya sa clan ay laging kasama ang pangalan ko. At kahit nga naka-duty siya sa trabaho ay tinatawagan pa rin niya ako. Minsan nga ay naririnig ko na din kung paano siya sumasagot ng tawag at kung paano makipag-usap ang isang call center agent sa kanilang mga kliyente. At dahil doon, Popoy at Jasmine, palagi ako nakakaramdam ng kilig dahil sa boses niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit hinayaan ko na maging malapit kami sa isa't isa. Ang kara naman ang clan na sinalihan natin. Talagang sa isang hotel pa yung Grand Eyeball, ha? Minsan lang naman kasi ito, kaya kakagastos ha. Sino yung katext mo? Si Kulas, kuya. Pupunta daw siya? Oo daw. Nasaan ka? Ano pala yung suot mo? Kuya Jam-Jam, nasaan na daw ba sila? Di ko alam eh, wala pa nagte-text sa akin eh. Tanungin mo kaya si Kulas kung nasan yung iba. Katatanong ko lang po kung nasaan na siya. Text ko mamaya kapag nag-reply na siya. Nakamaong at naka-red t-shirt. Nasaan kaya yun? Malamang sa malamang, inuman ang uunahin ng mga yun, kaya mas mabuti na may laman yung tiyan natin. Teka, si Kulas ba yun? Maong pants, red shirt, may hawak na jacket. Ay, siya nga! Ew, kapag din naman yung manamit. Tara na, kuya. Teka, ano ba? Hindi pa ako tapos kumain. Bakit ba, ha? Umuwi na lang tayo. Bakit nga? Nakikita mo ba yung nakaupo dun sa labas ng restaurant? Ano naman ngayon? Si Kulas yun eh. Kaya halika na, umuwi na tayo. Teka lang, ano ka ba naman, Ayesha? Nandito na tayo, atras pa ba tayo? Saka hindi lang naman si Kulas yung pinunta natin dito eh. Ay naku, sige na nga. O siya, halika na. Kakatext lang nila sa akin na nandun na daw sila sa meeting place. Ayesha? Yes? Ikaw nga. Ako to, si Kulas. Ikaw pala yan. Hi, it's nice to finally meet you. Likewise. Wait, nasan ka nga pala kanina nung katext kita? Nasa loob ako kanina ng ibang restaurant. Kumakain kasi kami ni Kuya eh. Sayang naman. Hindi na kita ma-invite na kumain. Kumain? Ano ka ba? May grupo tayong kasama. Ang pangit naman kung hihiwalay pa tayo sa kanila. Mas lalo lang tayo nilang aasarin. Sa bagay. Pero masaya kasi ako na umattend ka sa eyeball ng clan natin. Maganda ka pala talaga sa personal. Thanks. Ikaw din. Ang gwapo. Ang gwapo pa rin pala talaga ng boses mo kahit nasa personal. Nice outfit by the way. Kasi badul-badul talaga ng manamit. Thanks.
Ang daming ang nababaduyan sa akin pero okay lang kasi nagustuhan mo naman. So since na nakita na tayo ng personal, baka naman bigla mo na lang akong hindi pansinin. Hindi grabe ka naman. Hindi naman ako ganong kasamang tao. Baka nga ikaw yung hindi mamansin sa akin eh. Hindi ko gagawin yun. Lalo na ngayon na nalaman ko maganda ka pala talaga. Bolero ka talaga kahit sa personal. Nagsasabi kaya ako ng totoo. Okay, fine. Hoy, kayong dalawa ha. Tara na, punta na tayo sa bar. Eto na po. Let's go. Sure. Where is the love? Where is the love? Popoy at Hasmin, simula noon ay wala nang patid ang pakikipag-usap sa akin ni Nicolas. Nagpatuloy yon hanggang sa nauwi ito sa panliligaw. Sa totoo lang ay hindi ko siya gusto. At para sa akin ay laro-laro lang ang lahat para may pagkaabalahan ako. Lumipas ang 2 buwan. Sinagot ko na rin si Nicolas dahil ang alam ko ay sa text lang yon at wala akong planong magseryoso sa kanya. Ayesha! May kumatok sa pinto ninyo! Bakit hindi na lang ikaw yung magbukas? Bahay niyo to eh. Ewan ko sa'yo, tinatamad ka lang. Surprise! Kulas? Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Paano mo naman nalaman yung bahay ko? Sa pinsan mo si Castro. O siya, alis na ako Baka makaistorbo pa sa inyong dalawa Bye! Ayesha, pwede ba akong pumasok? Nahingitim na ako dito sa sinag ng araw eh. Sure, sige, pasok ka. Upo ka. Thanks. Bakit ka pala dumalaw dito? Masama bang dalawin yung girlfriend ko? Hindi naman. Okay ka lang ba? Ayaw mo bang nandito ako? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang talaga napaghandaan yung pagdalaw mo. Kaya nga surprise, di ba? Wait, nga pala, may pasalubong ako sa'yo, chocolates. Salamat. Sana hindi ka na nag-abala. Oh, that's okay. Para sa'yo naman kaya walang problema. Uy, nga pala, di ba kaninang madaling araw lang yung tapos ng shift mo? Oo. Umuwi muna ako ng saglit para kumain at maligo tapos dumiretso na ako dito. Muntik na nga akong maligaw eh. Buti na lang, katext ko yung pinsan mo. Di wala ka pang tulog. Wala pa nga eh. Don't worry, hindi naman kita tutulugan. Kulas, dapat nagpapahinga ka na sa mga gantong oras. Okay lang yun. Off ko naman bukas kaya babawi na lang ako. Sa minsan lang tayo magkita, di ba? Maganda din naman na paminsan-minsan binibigyan kita ng oras. May tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Seryoso ka ba talaga sa relasyon nating dalawa? I mean, nakilala mo lang naman ako sa isang clan, so ang ibig sabihin nun, hindi mo pa ako ganun kakilala. Ayesha, seryoso ako sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi naman porket sa text lang tayo nagkakilala, dapat na kitang lukuhin. Seryoso akong tao, lalo na sa pakikipagrelasyon. Bakit ikaw? Seryoso ka ba sa relasyon natin? Medyo. Hindi mo naman ako masisisi kung may alinlangan ako sa'yo, diba? Bago pa kasi lang tayo magkakilala, saka hindi naman tayo palaging magkasama. Don't worry, Ayesha. You can trust me. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa'yo, hindi ka magsisisi sa akin. Paano kung sa akin ka naman magsisi? Ito lang naman ako eh. Walang special sa akin. Don't you say that. Everyone is special, so don't bring yourself down. Saka hindi naman kita magugustuhan kung hindi ka special na tao, diba? Ay, fine. Sabi mo yan Baka mamaya bigla ka na lang mawala na parang bula dyan kapag may nakita kang hindi maganda sa akin. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Takot ko lang sa mga pinsan mo. Popoy at Hasmin, naging madalas ang pagdalaw ni Nicolas sa bahay namin at hindi rin naman nagtagal ay nahulog na din ang loob ko sa kanya. Tumagal kami ng 1 taon at sa loob ng taon na yun ay parang aso't pusa kaming dalawa kung mag-away. Palagi mang gano'n ang sitwasyon namin ay nagplano na rin kaming magpakasal. September 2009 ang napagdesisyon ng naming araw. Pero 3 araw bago kami ikasal, nagkaroon kami ng away dahil sa paraan niya ng pananamit. Sinabihan pa nga niya ako noon na huwag na lang daw namin ituloy ang lahat. Pero kinabukasan ay kinausap ko siya at nakipag-ayos.
Kung hindi ko lang iniisip ang mga magiging kahihiyan ng pamilya ko, ay hahayaan kong hindi na matuloy ang kasal. At nang matuloy nga ang kasal, ang daming palpak kahit planado ng lahat. Sa bahay pa lang namin ay nawala na ang belo ko. At nung nasa biyahe na kami papuntang simbahan, ay naiwan ang singsing namin, kung kaya't pinahabol na lang namin sa tito niya. Pagdating naman sa simbahan, nung magsisindi na ng kandila ang abay, ay walang posporo o lighter at kailangan pang maghintay ng pare. Tinanong pa nga kami noon ng pare na magkakasal sa amin kung sigurado daw ba talaga kami na gagawin namin yon. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nairaos namin ang aming kasal. Pero tinatanong ko ang sarili ko, handa na ba talaga kami sa aming pinasok na buhay? Dear M.O.R. Mga kapamilya, orasan natin 6 minutes bago mag-alauna ng hapon. Orasan natidsan ngayon ng Jollibee. Kasama rin ng Nescafe 3-in-1, Safeguard, Downy, Petron at ng Allertine. At eto na nga tayo mga kapamilya. Kala ko, Hasmin, hindi magkakatuluyan to eh. Ay nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga nagsisimula sa mga textmate. Ay, sinasabi ko ayun. Sharing lang. Nag-uuna na yung mga salitan lumalabas sa bibig ni Yasmin. Kasi ako, ko sabagay, nakarelate naman ako kay ate bilang dati, nag-textmate din ako. Talagang nakakakilig yan, lalo na nga kapag maganda ang boses. Aha, hindi lang maganda ang boses, pero pag nakakarinig ka ng konting in English dyan. Ay, believe na agad yan. Oo, tas boses DJ, may modulation. Ay talaga namang nakakatindig balahibo. Talagang lahat ng garter mo luluwag talaga. Ultimo tornilyo mo sa utak luluwag din. Ganun ba? Diba? Oo, ganyan ang mga tipo talaga ng mga babae. Diba? Pero yun nga, para seryosohin mo naman kung hindi mo pa sobrang ganun kakilala. Diba? Parang hindi naman... Bata pa kasi sila nung mga nag-umpisang magaganyan si Yan. Si Ayesha. Pero ang hindi ko lang talaga maintindihan dito, ikinasal agad-agad. Naikasal pa, Baka nakuha rin naman kasi sa tiyaga. Sa tiyagang mag-text. Sa tiyagang mag-text. May Anli na to nun. Uy, marunong din magtiyaga si Ayesha. Kita mo, pinagtiyagaan niya yung baduy niyang Oo nga. pagporma ng kanyang asawa. At saka, grabe asawa. napakatatag ng pundasyon ng kanilang relationship na maghihiwalay sila dahil sa pananamit. Oo. Dahil sa kajulogsan ng kanyang jowa. Ang lalim ng pinanghuhugutan ng pagmamahal ng dalawang yan. Tsaka iniintindi ni Ayesha yung kahihiyan sa pamilya. Correct. Kaya na ituloy, ayan na naman yung kahihiyan. Pero ano ba talaga, Hasmin, ikaw ba papayag ka, mahal mo yung tao, pero yung pananamit niya, hindi ayon sa standards mo. Mamahalin mo pa rin yung tao? Syempre hindi. Pakakasalan mo na, wala kang man lang nagawa na tulungan siya sa kanyang fashion statement. You know, Popoy, I always believe that you have to accept the person. Kung ganun talaga siya. Charing! Hindi kinaya. Dumugo yung ilong. Hindi. Ako naniniwala ako talaga, Popoy, na kung ano yung tao, tanggapin mo. Pero, di ba, kung ikaw din, mahal mo rin naman yung tao, natural lang naman na magsabi ka kung ano yung tingin mong ikabubuti niya. You have to accept change din naman. Kumbaga, mag-adjust kayong dalawa para sa isa't isa. I-explain mo sa kanya kung bakit, parang bawa, kasi yung yung imagine mo, anong petsa na ngayon, 2,000 na, pero kamiso de chino ka pa din at saka may salakot ka pa din kahit pupunta tayo ng mall, di ba? Pero medyo hindi naman maganda. Pero ikaw naman din bilang boyfriend, di ba, you try to adjust din. Tapos timbangin mo, makakabuti ba to para sa akin? Pero kung feeling mo totally binabago na talaga yung ikaw mismo, yung pagkatao mo. Hindi ka na komportable sa ibinibihis mo man lang. Correct. Diba? Iba na yun. Iba na yun, di ba? Matuto ka rin gumalang sa individualidad ng isang tao kasi doon mo naman talaga masusukat eh. Tsaka very little lang yan, Popoy, pananamit lang yan, di ba? Pero yung iba nga kasi yung sinasabi, ang defense nila dyan, dito ako komportable, nagpapakatotoo lang ako . Ay,
Ayan, pero minsan nga, kailangan mo rin nga magbago para mas maging maganda yung relationship ninyo. Alam mo, itong mga maliliit na bagay na to, lumalaki, kita mo nga, muntik pang hindi matuloy ang kasal. Yun ang hindi ko matanggap. Kapag hindi nagkabigayan, kapag hindi na-aksyonan, diba, ng both parties. Ayan, talagang lumalaki yung mga ganyang kaliliit, mga petty issues kung tawagin natin. Correct. Tsaka yan na naman yung sinasabi natin, nahiya lang siya, kaya nahiya na lang na hindi matuloy. Yeah. Ganito yan, Hasmini. Nahiya siya dahil ang baduy pumorma ng asawa niya, kaya hindi tinuloy ang kasal. Yung iba, ganun ang view. Pero ang punto rin naman, bakit naman kasi yung asawa, yung magiging asawa, sa tagal ng panahon na nagliligawan sila, siguro naman sinabi-sabi, wala man lang binago, talagang hindi niya rin in-adjust yung sarili niya. Kaya nga, ang ano nga niyan, bottom line lang niyan, naging putyo-putyo ang lahat. Tingnan mo, saka nakakita, kasal, may iwanan mo yung wedding ring, naiwanan yung belo, tas ultimo lighter na lang, wala pa. Ayan, pero kung putyo-putyo ang nangyari talaga naman. Pero sabi ko nga sa'yo, Yasmin, nangyayari talaga yan. Nangyayari, pero hindi mo matanggap yung dahilan. Ibig sabihin lang yan, medyo, para sa akin, medyo na madali. Kaya hindi nakaprepare lahat eh. Baka overnight lang pinag-isipan to, napagtripan na, kasal nga tayo bukas. Di ba napag-isipan? Nagyaya ngayon, kasal tayo, tara, gabi na bukas na lang. Para makatipid tayo sa load. Magkasama na tayo pag kinasal tayo. Kaya pwede naman palang dinadaan sa cellphone, text. Ba't hindi na mo pakasal through text? Oo nga. Di ba, may online kasal, di ba? In fairness. Idea ko yan, online kasal. Lahat na lang in-online mo. Di ba nga, in-Skype, sa bagay, yung mga, living ba yung burol? May living online. I-burol yun. I-burol. Napapanood na rin. Ano kaya yung tsura nung e-viewing, mga ganyan. Di ba nga, buburol na lang, naka-online pa, di ba? Eto, sabi niya, Cheryl Nenning, magandang tanghali po sa inyo. Tayo sa i-burol. Ikaw kasi, online kasal ka eh. Ayan, Popoy at Hasmin, nakarelate po ako sa story ngayon. Saan doon? Sa i-kasal o sa i-burol? Ayan, sa text ko lang po nakilala. Ang ngayon ay asawa ko na. Happily married na rin kami at may isang anak. Sana mabasa niyo po ito. Yun naman. Congratulations sa iyo, Cheryl Nenning. Pero alalahanin, nasa first part pa lang tayo ng story at tingnan natin kung magiging katulad ni Cheryl ang ending. Correct. Mula naman kay Jocelyn Labos, ako po naranasan ko po yun at dumating na nagsama kami sa isang bahay nung una. Masaya kami. Lumipas ang ilang buwan at doon ko nalaman ang tunay na ugali ng pinagpalit mo na nga lahat-lahat para lang sa kanya. Pero siya, sinaktan lang niya ako, kaya relate po ako. Super magandang tanghali po. Sa Susana Height, Muntinlupa, lagi po kaming nakikinig dito. Wow, hello po sa inyo. Salamat. Ito, sabi niya Nicole Garcia, ang bilis naman ng mga pangyayari sa buhay nila. Sana tama ang naging desisyon nila. O yan, sana may forever sila. O, hello po, Ate Puring Minyano sa kabilang bahay. Ayan. Ayan, mula naman kay Marites Indicio, hashtag Team Japoy. Ayan, taray. Wag natin ipilit yung at least hindi na yung poimin. Nakala mo pang panlaso ng daga. Yan, na panlaban sa diba? Dora Rat Killer. Diba nga? Hi, baby. Hi, baby girl. Gandang Hasmin at Poging Popoy. Isa din akong sumasali sa mga clan. Karamihan kasi sa clan, hindi marunong magseryoso pagdating sa mga clan. Ayan, at minsan sa clan, kasi may gulo o away pagdating sa isang relasyon. Ate Ayesha, ang pag-aasawa ay hindi minamadali, pinag-iisipan yon. Sabay hi sa mga clanmates. Para wala raw gulo. Yung dati na NCC All Chapter, IMC, LOS, NTC, BBC. Ay, sinasabi ko na nga ba si Vlad, dal na naman ito. Kaya nga, Marites Indicio, batiin na rin natin yung mga taga NDRRMC, DEF, GHIJK, LMNOP. At ang mga taga XYZ. QRST. UBWXYZ, Abakada. Dahil alalahanin ninyo, bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ba't ganon? Hayaang buksan ang isipan sa science o agham. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang problema.
Sino naman? At Ang tataba syempre, ng utak. Oo naman, galing po ang awiting yan sa... Kaya na, ito po ay kinompose nila, Julio, at Julia, kambal ng tadhana, di susuko. Yan. At yan po ay hatid sa inyo, Charing Kem. Pero yan nga, mga kapamilya, no? At first part pa lang yan ng storya ni Ate Ayesha. Tignan natin, ano ba Nagkabiglaan kaya yan, Hasmin? Correct, nagkabiglaan, nagkasubuan, ayan na nga, ikinasal na nga. Pero tignan natin sa second part, ano na nga ba ang naging eksena ng kanilang buhay mag-asawa? Yeah, pero bago tayo magtuloy, happy birthday muna kay Mari V. Alejandro. Mula yan kay paring Jeje, Pinpin, and kay Mama Nori and Elaine at Papa Roger na nagluluto na ng merienda. Galing yan syempre kay Papa Alex Marcelo. Ayan at ganun na rin. Ayun, nakikinig ang second-hand furniture. Sigurado ba? Eddie Afante, sigurado ka rito. Baka ano to kasi nakalagay, second-hand furniture upstairs. Ano daw? Ikaw dyan sa Commonwealth, hello po sa inyo, nakikinig sina Lolo Baby at Lola Doro. Ayan, sina Marilyn, Eric at Totoy. Ayan, nandyan daw ngayon si Eddie. Wow! Afante. At yan, happy 10th birthday din sa anak ng aking kumare. Ayan, hi Matthew, happy birthday to you, little boy. Ayan, galing yan sa iyong mapagmahal na mama na si Irish. Happy birthday! O yun, syempre sina Marilyn C., Arman C., at Ida Cornelio, Jonathan and April Simeon, Tita Ganda, Gina Salgado and Edgardo Salgado, Danny and Marela Pama. Maraming salamat po sa inyo at ingat sa biyahe. Grabe naman talaga. Pero alam mo, ito, meron pa ba, Popoy? Meron pa nga yata. Tinitignan ko nga Sige. Ayan, syempre, kaya paring JSM, kay paring J. Marcelo. Okay. Maraming salamat. Kuya Danny, ayan, thank you. O at saka yun sa mga nagpapahinga ngayon, makulimlim na naman ang panahon. Ayan, parang any moment, bubuhos si Kumaring Yolanda kasi nga kagabi nga sa news, nandito na nga daw sa PAR, Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Ineng. Sige lang, excuse According, me. correct, malaking check. Kaya nga ako, Popoy, naiinggit ako sa mga petics ngayon, yung mga wala ngang gawa, yung mga nakabakasyon, di ba nga? Bantakin mo, ang sarap-sarap ng panahon, malamig. Habang ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ate, ano yung sinisip-sip-sip, iniinom-inom mo? Huwag mo nang intindihin si ate. Nandito na mismo sa harap mo, Hasmin. Ano yan? Ang humihigop nung masarap na sinasabi mong yan. Yung masarap na coffee. Kaya mga kapamilya, para balik sigla, mag-coffee break na muna tayo. Sige, huwag na po kayong mahiya, I-share nyo na rin po yan. Baka hindi nga lang yan yung great coffee. Dapat yung great coffee yan. Ay nako, Popoy, hindi mo na kailangan pa ulit-ulitin sa akin yan dahil pag ako talaga, sinabing kape, I choose Great Taste White. Naku, hindi ako magsisettle, hindi ako magtsatsaga sa mga pucho-puchong kape na yan. Diba? Kung meron namang Great Taste White, dahil ang Great Taste White, yun ang #1 na coffee ngayon sa buong Pilipinas. Totoo naman yan. At eto, pampasarap pa Kung mahilig ka mag-Great Taste, siguradong makakasali ka na sa Great Taste White Choose Great, Win Great Raffle Promo. Ay nako, Popoy, ako hinanda ko ng sarili ko at ang mga kailangan kong gawin para dyan sa Choose Great, Win Great Raffle Promo kasi merong ulit na raffle promo sa August 29 sa Robinson's Galleria. Dami talagang sorpresang dala ng ako Agostong talaga, to. correct. Hoping talaga ako, Popoy, na manalo dyan dahil, nako, Popoy, limpak-limpak na salapi ang ipamimigay ng Great Taste White. 200,000 pesos, 100,000 pesos plus mga gadgets mga galore. gadgets. O yan, sige. Yan ang sinasabi ko, di ba sabi mo may iPad mini ka na. Oo. Di ba? Ako kailangan ko yan dahil mamimigay din sila ng iPad mini. Oh. Pero eto, Popoy, arty ka pa ba kapag binigyan ka ng white MacBook Air? Siyempre hindi. O, di ba? At ng white iPhone 6. Ay, siyempre, lalong hindi. Nako, ilan lang yan sa mga mapapanalunan ninyo sa Choose Great, Win Great Raffle Promo. Sa August 29 yan? August ang pamimigay? 29, Robinson's Galleria. Doon ang susunod
susunod na raffle draw. Ito pa, mas matindi. Siyempre, grande na to. Sa Grandro lalo. Ayan, nasa October 4, pwede pa kayong maging milyonaryo. Ha? 3 million pesos ang grand prize. Kasama na rin ang Pinoy Big Brother Experience at may 8 white Toyota Vios pa. Ba, umuoto. Ayan, great news talaga, di ba? Ay, nako, kaya nga ako, Popoy, ngayon pa lang talaga pinag-iipunan ko na yung October 4 na grand draw na yan. Nag-iipon na ako ng mga empty sachets ng kahit na anong Great Taste White Coffee kasi 5 lang naman ang kailangan. 5 empty sachets ng kahit na anong variants. Correct. Or combination o pare-pareho yan. O di naman kaya isang empty pack ng Great Taste White Big Save Pack is equivalent to 1 entry agad-agad. Ay, kita nyo nga naman. Kaya mag-Great Taste White na ng mag-Great Taste White. At sali na nga sa Great Taste White, choose great, win great raffle promo. Panalo talaga. Nako, ikaw rin, subukan mo ha, Raquel Di Mailig. Yung birthday mo pa naman ngayon. Baka ikaw na nga ang swertihin. 8 minutes makalipas ang alauna ng hapon, mga kapamilya. Oras yan natid sa ngayon ng ating maraming mga nagmamahal na sponsors, ang Alaksan FR, Daisudrin, Jollibee ng Downey. Kasama niyo po kami. Ako si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay at ang storya mo ang bumibida dito. Dear MOR, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Dear MOR, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Dear MOR. Popoy at Hasmin, naging masaya naman ako sa piling ni Nicolas. Pero hindi talaga maaalis ang palagi naming pagtatalo. Para kaming mga aso't pusa kung magtalo. At ang madalas na pinagtatalunan naming dalawa ay tungkol sa pera. Gumagawa naman ako ng paraan para maging maayos lang ang kalagayan naming dalawa. Pero pagdating sa kanya, ay parang nababaliwala ang lahat ng iyon. Magkano na inabot yung utang natin? Mga 50,000 pa lang yung nakukompute ko. Hindi ko pa dun sinama yung utang natin kay Mama, ha? Ano? 50,000 na pero hindi pa dun yung lahat-lahat? Oo, yung bayad sa reception tapos yung sa gown ko at saka sa gown ng mga abay. O isama pa natin yung renta dun sa bridal car. Ano pa naman to? Laki pala ng utang natin dahil sa kasal. Be, huminahon ka lang. Makakaisip din naman tayo ng paraan para mabayaran lahat ng yan eh. Sige na nga. Paano ba tayo makakabayad kagad? May bayarin pa ako sa credit card ko eh. Ano? Nasaan yung sinasabi mo makakaisip tayo ng paraan? Marami pa tayong bayarin. Relax ka lang. Yan lang ba isasagot mo sa akin, ha? Yakap at magsasabing relax ka lang? Bitawan mo ako. Dahil walang magagawa yung yakap mo ngayon. Sige. Titigil muna ako sa pag-aaral, magtatrabaho para makatulong sa mga bayarin natin. Sana na may maitulong ka. Titigil ka sa pag-aaral mo? Opo, Ma. Ang dami kasi naming utang na mag-asawa eh. Mahihirapan naman po si Kulas kung sa kanya lang lahat manggagaling yung pera. Sigurado ka ba dyan, anak? Kasi, sasabihin ko sa'yo ha, once na maranasan mo na ang magtrabaho, baka hindi mo na maisipang bumalik sa pag-aaral. Mas mahalaga pa rin ngayon ang may pinag-aralan. Maalam ko naman po yun. Kaso, wala naman po akong magagawa eh. Lagi na nga lang po kami nag-aaway ni Kulas dahil lang sa pera. Baka yun din lang po yung dahilan kung bakit mabilis uminit yung ulo niya sa akin. Baka iniisip niya po na masyado akong pabigat sa buhay niya.
Huwag mong isipin yan. Bakit ka naman niya papakasalan kung gano'n ang iniisip niya? Gipit lang talaga kayo ngayon, kaya nagiging madalas ang pag-aaway niyong dalawa. Pero sigurado ako na kapag naging maayos ng lahat, magiging okay na ang pakikutungo niya sa'yo. Sana nga po. Pasensya na po kayo, Mama, ha? Mukhang matatagalan pa po kami bago makabayad sa inyo. Wala yun, anak. Huwag mo munang isipin yon. Kahit ako na ang huling niyong bayaran. Basta, kung may problema man kayo mag-asawa, huwag kayong mayang lumapit sa akin. Sige po. Salamat po talaga, ha? Popoy at Hasmin, huminto nga ako sa pag-aaral para makatulong kay Kulas. Pagkatapos ng kasal, ay naging madalas ang pag-aaway naming dalawa dahil sa mga simpleng bagay at lalo na nga sa usaping pinansyal. Hindi ko alam kung nagkamali ba ako sa pagpili ng lalaking makakasama ko o talagang ganon ang nangyayari sa mga bagong kasal. Wala naman akong magawa kundi ang magtiis at intindihin na lamang siya. Dahil balibalik na rin ko man ang mundo, asawa ko na si Kulas. At bilang isang mabuting asawa, responsibilidad ko ang samahan siya sa hirap man o ginhawa. Popoy at Hasmin, nagpatuloy ang ganong pamumuhay namin ni Kulas. Palaging nag-aaway hanggang sa nagbuntis ako sa una naming anak. Kahit papano ay gumaan ang pakikitungo sa akin ni Kulas, pero syempre, naroon ang pressure dahil mayroon na kaming anak ngayon. Ang ibig sabihin nun ay kailangan naming magdoble kayod para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming magiging anak. Obe, bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Nag-undertime ako. Sinabi ko na may sakit ako at kailangan ko na umuwi para magpahinga. Okay ka lang ba, ha? Nilalagnat ka ba? Hindi. Dahilan ko lang yun. Ano? Nagdahilan kang may sakit dahil tinatamad ka lang magtrabaho? Sayang naman yung kikitain mo ngayong araw. Hayaan mo na yun. Magre-resign na rin naman ako sa call center eh. Ano? Bakit? Napapagod na ako sa trabaho ko. Saka parang wala pa rin nangyayari sa buhay natin eh. Kulang na kulang pa rin na sinisweldo ko sa trabaho. Kulang na kulang para sa mga bayarin dito sa bahay. Isama pa yung panganak mo. Siyempre, kailangan ng pera doon. Hayaan mo na, be. Malalampasan din natin to. Malay mo, swerte pala tong baby natin sa atin. Swerte. Alam mo, walang swerte sa panahon ngayon. Oo nga pala, naisip kong bumili ng sasakyan. Bibili ka ng sasakyan? At paano mo naman mababayaran yon? Maglo-loan ako. Pwede naman yun, di ba? Pero sa dami ng binabayaran natin, maglo-loan ka pa para sa sasakyan? Mapapakinabangan din naman natin yun eh. Makakatipid ako ng pamasahe papuntang trabaho. At ikaw, kapag nanganak ka na, madali na kitang madadala sa ospital. Alam mo, ang inaalala ko lang, baka ang akala mo kaya mo pero hindi pala. Sayang yung mga hinulog mo para dun sa sasakyan. Ano ka ba naman, Ayesha? Ito na nga lang yung gusto ko makuha para sa sarili ko eh. Pipigilan mo pa ba? Hindi naman ganun, pero kasi... Buksan mo yung pinto. Ma, ikaw po pala. Sige, pasok po kayo. Salamat. Kumusta naman kayo mag-asawa? Okay lang po kami, Mama. Kayo po? Okay lang din naman. Ikaw, anak, kumusta ng kalagayan mo? Nakapagpa-check up ka na ba sa doktor mo? Bukas po, Ma. Oh, Kulas, iho. Sana naman ay masamahan mo tong asawa mo bukas sa check up. Oo naman po. Day off ko naman po bukas kaya talagang masasamahan ko po siya. Siya nga po pala, may balak po kami bumili ni Ayesha ng sasakyan. Sasakyan? Bakit naman? Ang dami-dami niyo pang dapat bayaran ha. Loan naman po yung gagawin namin eh. Hindi nga lang po namin kayo agad-agad mababayaran para dun sa kasal. Ang totoo nga po niyan eh, may naitago na po akong 10,000 kasi may nakita po akong sasakyan na pwede naming hulug-hulugan. Kulas, napakamahal at napakatagal na bayarin yan kapag itinuloy mo ang pagbili ng sasakyan. Maawa naman ako sa inyo kung lagi kayong gipit. Ganito na lang anak ha. Papahiramin kita ng pera, pang second hand na kotse pero ibalik nyo sa akin kahit pa konti-konti lang. Hindi ko kayo mamadaliin sa pagbabayad. At kung sakaling kulang pa, magsabi ka lang sa kuya ni Ayesha. Magpapahiram yun. Naku ma, masyado pong nakakahiya sa inyo. May utang pa po kami, tapos papautangan niyo pa po kami ulit? Wala yun anak. Huwag mo munang intindihin yun.
Masama pa naman sa'yo masyadong maraming iniisip. Makakaapekto yan sa pagbubuntis mo. Oo nga, Be. Ako na bahala sa lahat. Ma, salamat po. Wala yon. Ang gusto ko lang, alagaan mo tong si Ayesha, lalo na ngayong buntis siya. Wag po kayong mag-alala. Makakaasa po kayong aalagaan ko siya na mabuti. Pe, sino yung kachat mo? Wala, kapatid lang ng best friend ko sa Dubai. Bakit kayo magka-chat? Kinakamusta ko lang yung kaibigan ko sa kanya. Ikaw, ba't di ka pa natutulog? Hindi kasi ako makatulog eh. Nakaharap ka pa rin dyan sa computer. Kailan ka ba matatapos? Sandali na lang to. Oo nga pala. May naisip akong plano. Plano? Anong plano? Magre-resign na talaga ako sa trabaho ko sa call center. Actually, nakapagsulat na ako ng resignation letter. Ipapasa ko na lang yun sa katapusan pagkatapos kong kuhanin yung last na sweldo ko. Teka, ano? Magre-resign ka kaagad-agad? Nakahanap ka na ba ng ibang trabaho? Wala pa. Pero nagbabalak akong mga ibang bansa sa Singapore. Sigurado ka ba dyan, Be? Hindi ba masyado yatang padalos-dalos yung desisyon mo? Magastos din kasing lumipad papuntang ibang bansa. Kakausapin ko na lang yung mama mo ulit. Hingi na lang tayo ng tulong sa kanya. Mangungutang ka na naman sa kanya? Pag kumita naman ako doon ng pera, mabilis naman natin mababayaran yung mga utang eh. At yung anak natin, hindi mo mamamalayan, kakailanganin na rin niya yung tuition fee para sa pag-aaral. Isipin mo na lang yung kinabukasan niya. Sige, ikaw ang bahala. Kung alam mo yan yung mas makakabuti sa atin ngayon. Popoy at Hasmin, ticket at allowance ni Kulas ay si Mama ang sumagot lahat. Baliktad niya dahil siya ang nasa abroad, pero siya ang pinadadalhan ng pera doon. Nakipagsapalaran niya siya sa ibang bansa, pero hindi siya pinalad. Nakadalawang beses siyang nagpabalik-balik doon hanggang sa nagdesisyon siyang mag-cross country papuntang Dubai. Sinabi niya kasing may tutulong daw doon sa kanya, kaya hinayaan ko na lang siya. Nakaramdam ako ng lungkot nung sinabi niya sa akin ang flight niya papuntang Dubai dahil mas malayo na siya sa amin. Pero kahit na ganun, ay masaya pa rin ako para sa kanya dahil makukuha na niya ang gusto niya. Pero nang Lunes ng umaga ay tumawag siya sa akin at sinabing uuwi muna siya sa Pilipinas. Nagkaroon daw siya ng almoranas at kailangan magpahinga kung kaya't pinaribok niya ang kanyang ticket. Dumating siya sa bahay. Nagpapahinga lang ng ilang oras at tumututok na ulit sa computer. Nagplano ulit si Kulas hanggang nakipag-usap ulit siya sa mama ko para humingi ng tulong. Babalik daw siya ng Singapore at magpapabook papuntang Dubai. 2 weeks lang siyang nagpahinga at umalis na ulit. Natuloy nga siya sa 2 bansang iyon at makalipas ang 1 buwan ay natanggap siya sa trabaho niya sa Dubai. Hindi naman nawala ang communication naming dalawa, Popoy at Hasmin. From time to time, nagte-text at tumatawag siya sa akin. Kahit papaano, ay nakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong yun na ang umpisa ng kaginhawaan sa aming buhay. Uy, Ayesha, okay ka lang ba? Ha? Oo. Okay lang ako. Kung okay ka lang, bakit parang manok ang hindi mapaitlog? Si Kulas kasi, ilang araw na hindi nagpaparamdam sa akin. Baka kung ano nang nangyari dun eh. Ano namang mangyayari dun? Malay mo, pinagmamalupitan na pala siya dun ng amo niya o kaya na-aksidente siya. Alam mo, ikaw OA ka din no? Walang mangyayari dun, si Kulas pa? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang tawag o text sa akin? Anniversary pa man din namin ngayon. Baka may ibang babae na yun dun.
May ibang babae? Baka lang naman Pero sabi nga ni Andrea, si Kulas pa. Magkakaroon ng ibang babae doon. Alam mo namang mahal ka nun Kung talagang mahal niya ako, dapat araw-araw niya akong tinatawagan. Pero hindi Pero alam mo, Castro, may palagi siyang kachat sa computer. Sa pag-aakala ko, kapatid daw ng best friend niya yun Yung taga Dubai. So ngayon, iniisip mo na baka may iba na talaga doon si Kulas, ganon? Hindi naman sa ganon, pero syempre, 'di ba? Hindi ko maiwasan na huwag akong kabahan. Ngayon pang magkasama sila sa ibang bansa. Ay, naku, Ayesha. Kumalma ka nga dyan. Makabisi lang si Kulas. Kaya nawawala ang isip niyang tumawag sa'yo. Relax ka lang. Baka nga tama kayo. Sana mali yung iniisip ko. Kulas, ano ba? Wala pa rin bang paramdam hanggang ngayon? Baka nakakalimutan mong may pamilya ka dito sa Pilipinas. Ay naku, ma-text na nga. Kulas, ano na pong nangyayari sa iyo dyan? Bakit wala ka pa rin paramdam hanggang ngayon? May problema ba? Ay naku, sana naman sumagot ka na ngayon. Salamat, nag-reply ka na rin. Magpahinga muna tayo sa isa't isa, Ayesha. Gusto kong bigyan ng oras ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Akala ko ba pahinga lang? Hindi ako makakapayag nito. Ayesha. Anong Ayesha ka dyan, ha? Anong sinasabi mong maghiwalay na tayo? Hindi na kita mahal. Nagpunta ka lang ng ibang bansa, hindi mo na ako mahal? Anong klaseng kalokohan yan, ha, Kulas? Iiwanan mo ako kasama ng anak natin? Akala ko ba para sa amin mag-ina yung pagpunta mo dyan? Bakit parang naging tungkol na lang sa'yo lahat? Ayesha, huminahon ka. Yan kasing hirap sa'yo Ang gusto mo, ikaw na lang palaging pinapakinggan. Ikaw na lang palaging iintindi. Isipin mo naman ako. Laging ako na lang, ha? Saan ba nang gagaling yan? Nagpakasal ako sa'yo kahit palagi tayo nag-aaway. Tinitiis ko lahat ng init ng ulo mo sa akin kahit hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Tumigil nga ako sa pag-aaral para lang tulungan ka Nagsasakripisyo ako para sa'yo tapos ito lang yung igaganti mo sa akin, ha? Pamilya ko yung dahilan kung bakit ka nandyan sa ibang bansa. Ako yung naging daan mo para makapunta ka dyan, ha? I'm sorry, Ayesha. Pero naramdaman ko hindi na pala kita mahal. Hindi mo ako mahal dahil nandyan ka sa ibang bansa? Dahil nakuha mo na lahat ng gusto mo kaya iiwan mo na lang ako, ha? Napakawalang utang na loob mo naman. Ginamit mo lang yung pamilya ko para dyan sa ambisyon mo. Hindi naman sa ganon. Sige, Kulas. Ipaintindi mo sa akin para hindi ko isipin yon, ha? Magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo sa akin ngayon pagkatapos mong gamitin yung pera ng pamilya ko. Bigla na lang ako nawalan ng papel dyan sa buhay mo. Tama ako, diba? Sige. Yan yung gusto mo Pumapayag na ako. Basta sabihin mo lang sa akin yung totoo na may iba ka na dyan. Na ginamit mo lang yung pamilya ko para makarating ka dyan. Ano? Sumagot ka. Gusto mo malaman? Oo. Kami na ng kapatid ng best friend ko dito. Masaya ka na, ha? Titigil ka na ba dyan sa kadadada mo, ha? Mabuti nang ang umamin ka. Kaysa patagalin mo pa yung katangahan ko sa'yo. Kula sana maging masaya ka dyan. Kung iisipin mong kukunin mo yung mga anak mo sa akin, hindi ako papayag. Bayaran mo na lahat ng utang mo sa pamilya ko. Popoy at Jasmine, naghiwalay nga kami ni Kulas. Masakit na malaman na ginamit lang pala niya talaga ang pamilya ko para makausad siya sa buhay. At ang mas masakit nga lang doon, pinaasa niya ako na ang lahat ay ginagawa niya para sa aming pamilya.
Sa ngayon ay may muli akong natagpo ang lalaking ramdam ko ang pagmamahal para sa akin. Masaya ako dahil pagkatapos kong maranasan ang sakit kay Kulas, ay may binigay sa akin ng Diyos na panibagong mamahalin at magmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang ang aking sulat at maraming salamat sa pagbabasa nito. More blessings sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Ayesha. Dear M.O.R. Kapamilya, 1:41. Yan po ang ating tamang oras. At syempre, nako, ibang nangyari doon, Hasmin. Pero ito ang sigurado na maganda mangyayari. Dahil kailangan yung abangan ang grand trailer launch ng hottest movie ngayong season na ito. Oh! Ex with Benefits. Ay, usong-uso yan! Di ba nga? Napagbibitahan niya Colleen Garcia, Meg Imperial, Derek Ramsey, at mamaya mapapanood po ninyo habang nanonood kayo ng Pangako Sa'yo. Doon lalabas itong grand trailer na ito. At ang pelikula ay mapapanood nyo na sa September 2. At syempre, idinareheyan ni Direk Gino Santos under Star Cinema and Viva Films. Oy, alam mo na, panood ko yung trailer niyan. Yung Ex with Benefits. Talaga namang ang hot. Ang hot ni Derek Ramsey. Ang hot. Ang hot din naman ni Colleen Luna. Ay, Colleen Garcia. Colleen yun eh! Bakit? May relevance si Colleen Luna doon. Colleen Garcia. Si Colleen Garcia pala. Tsaka si Meg Imperial. Bongga sila doon. Napanood ko nga yung trailer. Talagang nakakapanindig balahibo, mga kapamilya. Lalo na si Derek Ramsey. Doktor kasi si Derek dyan. Oh, kala ko ba Derek? Derek Ramsey. Di ba nga? Tapos doktor siya. Ayan, naipush siya. Pero promise, mga kapamilya, panoorin nyo yan. Talagang nangyayari yan, Ex with Benefits. Nakarelate ka? Hindi, no? Kasi kung magpatunay ka, talaga nangyayari yan. Nangyayari talaga andito yan, pa naman madami. si Engineer. Wala, hindi nangyayari sa akin yan. Pero sa Engineer, iba, oo. Genero, yung ex ko, Dingersy. Diba? Malay ko. Kung natibukan na dun sa, sa... Ikaw ba? Na-experience mo na yan? Hindi, marami tayong mga babasahin na hindi, mga... pero na-experience ko na yan, Ex with Benefit. Pero yung ibang benepisyo, benepisyong PhilHealth, ganyan. Buti na yung ex ko, nurse. Ayun, tinulungan ka. Pinagtatanungan ko, anong gamot sa ganyan, kemig. Yun ang benefit na nakukuha ko. Sige. Diba nga? Pilit natin yan. Push, charing. Sabi ni Sherilyn, magandang hapon sa inyo, Gwapopoy at sexing baby girl Hasmin. Grabe naman, nakakainis si Kulas. Matapos siyang tulungan ng pamilya ni Ayesha para matupad ang mga pangarap niya makapunta ng ibang bansa. Sa huli ay binasura lang niya si Ayesha. Kuya, sana naman makarma ka sa ginawa mo. Manggagamit you. Ayan, hi kay Marivea Orzales and Chrissy Albero. Mula naman kay Maki Love ng Paete, Laguna. Wow! Ang kapal naman talaga ng mukha ng asawa mo, ate. All caps yan, Pagkatapos mong buntisin, iiwan mo na lang na walang dahilan. At pumunta ka pa ng ibang bansa para makatakas sa responsibilidad. Ang kapal talaga ng mukha mo, kuya. Makarma ka sana. Ayan, at makikibati naman daw siya. Kaibigan niyo, may birthday ngayon kay Levy Balog. Happy birthday, Levy. Sabi naman ni Joycey Regatuna, nasa tao na ang pagdadala. Kung pag-ibig lang ang iniisip palagi at hindi ang sarili. Yan naranasan ko na dati, kaya ingat na lang. Hindi naman naiiwasan yung mga ganyang pangyayari. Wala naman taong perpekto. Kasi kung nasaktan ka na tapos ginawa mo ulit, may tama ka na nun. Yan ang sabi ni Joycey. Wow. Siguro ang punto rito ni Joycey, sana dyan sa karelasyon ngayon, sa nakilala ulit ni... ano pangalan Ayesha. Ni Ayesha, hindi na ulit siya magkamali, hindi na magamit, hindi na ma-take advantage ang kanilang pamilya. Mula naman kay Anna Greffield, hi DJ Yasmin and DJ Popoy, advice ko lang kay Ayesha,
Dapat kinilala muna niyang maigi bago magpakasal kasi habang buhay na responsibilidad yan. Dapat sigurado ka at buo ang pagmamahal mo sa isang tao. Ayan, hi sa mga taga Globe Telecom QA. Uy. Ayan. I love dear MOR. Thank you. Yeah, mahal din po namin kayo dyan, ha? Sina Chris, Vina, Jerin, Tina, and Ana. Ayan. O, eto, sabi niya, Lorilyn Pasco, ang sama mo kuya, nakakainis. Pinakasalan si Ate Ayesha, tapos si Iwan lang din. Ginamit mo pa ang pera na magulang ni ate para lang makasama ang babae mo sa Dubai. Pero alam mo ako, Popoy, ang point ko lang dito, no? Kung nasa Dubai si kuya, nagtatrabaho pa rin yan, di ba? So still, OFW, hindi naman siya citizen ng Dubai, di ba? Alam ko, pwede ka namang, binabalikan lang naman natin na pwede mong ginawa sana, pero kung talagang ikaw settled ka na talaga dyan, eto para na lang to sa mga tao nakaka-experience o naka-experience ng ganyang pinagdaanan ni Ate Ayesha. Alam ko, pwede nating ireklamo yan, Popoy, sa sa POEA, sa embassy, 'di ba? Para mapilitan silang pauwiin, i-deport dahil may mga ganyang eksena sa buhay, 'di ba? You seek legal advice pagdating sa ganyan, lalo na nga 'di ba mga OFW 'yan, kahit sabihin nating malayo 'yan sa Pilipinas, saklaw pa rin sila ng batas natin. 'Di ba? Tsaka yun, kasal kayong dalawa pero hindi naman natin masisisi itong si Ate Ayesha if she opted na lang na to live a quiet life na wag na nga maghabol. Lalo na kapag ganyan naman yung klaseng pero kasi may usaping pera 'di ba? Alam mo yan, pag yun lang talaga. Ang pangit lang, Hasmin, na nagkahiwalay kayo, nagkasira yung isang relasyon ng dahil sa pera. Para sa akin, parang hindi ko malulunok yun. Ako, I think, Popoy, hindi lang naman sa pera sila dahil naghiwalay. Kasi even before na nandito yung lalaki sa Pilipinas, hindi pa siya umaalis. I think talagang on the rocks na yung marriage nila because it started out wrong. Walang foundation, walang magandang pundasyon. Meron namang pundasyon, kaso hindi nga matibay. Correct. Minadali Very weak. Tapos yun nga, dun mo actually testing din kasi yung tatag ng mag-asawa pagdating talaga sa usaping pera. Totoo lang yan, mga kapamilya. 'Di ba? Sabi nga talaga pagdating yan sa pera, isa yan sa mga elements, isa yan sa mga factors na sisira sa isang relationship. Kaya kung dyan pa lang sa pera, nag-aaway na kayo, nagkakasiraan na kayo, wag na kayong umasang tatagal ang relasyon ninyo. Yun. Lalo na kapag pinoproblema nga ang pera pero nakakakain pa naman kayo. Paano pa kapag nagkagutuman na? Correct. Kaya nga importante na kapag mag-aasawa ka, mayaman dapat. Charing! Yeah. Charot, hindi. Hindi, importante talaga na kung mag-aasawa ka, Popoy, di ba? Dapat yung gawin mong partner sa buhay, yung partner talaga, karamay talaga. Yung kaya may pera ka, kaya wala kang pera. Nandyan. Magiging katuwang mo yun. That's the perfect term. May kakayahan na maging katuwang mo sa buhay. Diba? At syempre, hindi lang naman yung lagi nandyan na lang sa tabi mo, may pera ka o wala. Maganda yung dumidiskarte na laging sinasabi ni Yasmin. Diba sa mga kababaihan, naghanap buhay si Mister, medyo tumagilid ang hanap buhay, o kaya napadapa talaga, dumidiskarte ka rin. Tay, meron akong ganyan, yung masahista ko nga, di ba? Ang asawa niya nag-a-abroad, di ba? Pero dahil nga kulang din minsan ang pinapadala ng asawa, pero marakit, nagmamanicure, pedicure, masahe, ganyan, may sariling, diba? Anong tawag nila dyan? Yung Diskarte. Sariling palo. Correct. May sariling gawa sa buhay. Yun. Siguro naumay din to. Ikaw din, Ate Ayesha, tanungin mo rin ang sarili mo, di ba? Baka naumay din tong si Kuya dahil nga ka din, di ba? Baka ikaw naman din kasi, Ayesha, nag-focus ka na, di bali, natutulungan ka naman namin, nakakatulong ako sa iyo sa pamamagitan ni Mama, na ipangihiram kita ng mga pangangailangan mo. Of course, it doesn't end there. Kapag ka nandun na kayo sa marriage, correct, iba na rin yung merong kang napoproduce. Correct. Para sa at pamilya. At saka, yun nga yung panunumbat mo ngayon sa pera. Oo, masakit talaga na feeling mo nagulangan ka talaga. Pero dahil nga kasal kayo, 'di ba? Kasal kayong dalawa, so kung ano yung sa'yo, sa kanya din yun, 'di ba? Baka yun din ang iniisip niya. At kung ano man yung sa kanya, sa ngayon, kung naipundar man niya, oy, may karapatan ka. Conjugal property yun nga niya ang sinisika ko sa'yo, Day. Alamin diba mo, alamin correct, mo. Kung gusto mo talagang masingil din yung ginastos mo, 'di ba? Pwede kang magreklamo, pwede kang magsampa ng kaso, 'di ba? Yun nga lang, mahabang proseso 'yan, 'di ba? Kung may panggastos ka pa, bakit hindi? Correct. Pero kung sabi mo nga masaya ka naman na sa buhay mo, karma na lang, 'di ba?
Ay, hayaan mo na nga lang. Yeah, pero sana lahat ng mga magagandang bagay na yon ay nakarating sa kinauukulan, lalo na sa pinariringgan ni Hasmin. Sino? Na Charing. naghihintay na lang ng yaya ba? Naghihintay ka na lang ba ng yaya? Talaga, Hasmin? Ay, yaya. Ng imbitasyon sa Yaya kasal? Dab. Charing. Oo. Oo, kuya, ako yung mga ikakasal dyan, ha? Host. Sa ngayon, naghihintay po si Yasmin ng maho-hostan na kasal. Na maho-hostan po. Pero ako oo. naman ay magbibigay ng libreng serbisyo kung sakaling kakailanganin na ni Yasmin ng host sa kanyang kasal. At sana naririnig at hindi lang dot-dot ng dot-dot sa kanyang gadget si engineer na nandito. Tignan mo yung itsura ko. Laro na ng laro sa mini iPhone. Sa iPad mini. Well, abangan ang mga susunod na kabanata. Charing keme. 9 minutes bago mag-alas 2 ng hapon, mga kapamilya. Programang ito inihatid sa atin ngayon ng CGP, The Generics Pharmacy. At syempre nga mga kapamilya, sa mga gusto pa ring lumiham, go, mag-email na kayo sa dearmor1019@yahoo.com. O kaya naman ipadala nyo na po yan via snail mail. Ito nga po ang address, isulat mo na, Kuya Ate. Ito ha, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear M.O.R. Susunod mga kapamilya, programang playlist mo kasama si China Pops. Nakasama po ninyo. Ako po si Baby Girl Hasmin. At ako naman si DJ Popoy, that's my guapopo, 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 that's my guapopo.